Morning. Morning. Hello. Ayan. Good morning. Morning. Salamat sa mga sumagot ng good morning. Okay. So, pwede ba natin, nakakalimutan ko kasi cellphone natin, ilagay na ulit natin sa box para hindi nakaka-distract. Alam mo naman, yung mga taga-sig, gustong makinig ng salita ng Diyos. Eager na eager, ayaw nila na may distraction. Kaya yung mga cellphone natin, kung ano ng box, lagay natin sa harapan. Kasi kung si Dave tatawag, mas importante si Lord. Ayan, lagay natin sa box. Ayan. Papagalan natin mamaya yung mga yan. Dito lang sa ating merong ganyan. Na hindi ko nga siya yung over ni Lord. Para walang distraction. Kaya ano? Di ba, Gia, may cellphone ka ba dyan? Lagyan niya sa box. Ayan. Okay, kausap lang ng hari ng mga hari eh. Uy, ang dami. Ang dami. Takpan mo yan, tapos sa December na tayo mag-itigit. Sige tayo na tayo magsitayo. At tayo ay magbabasa sa salita ng Diyos sa book of Joshua chapter 1 verse 9. Ang sabi ni Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be dismayed. For the Lord your God will be with you wherever you go." Tayo ay manalangin. Diyos naming mapagmahal, Ikaw ang bukal, Panginoon, ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos ang aming kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa aming buhay. Kung wala ka, Panginoon, ay wala kami. O Diyos, kinikilala po namin na Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Kaya kami narito, ito po ay dahil sa iyo. Panginoon, utang namin sa iyong lahat ng bagay. Kaya ang aming buhay, Panginoon, ay aming iaalay sa iyo sa pagsamba, paglilingkod at pagpupuri. Salamat po, Panginoon, sa buhay na lagi yung pinapahirap sa amin, kalakasan, tulong, mga biyaya na tatanggap namin, Panginoon. Kinikilala po namin, ito nakakamit namin dahil sa iyong kabutihan, hindi dahil sa aming kahulungan at kaalaman. It is because of your grace. Father, salamat po, and sa lugar nito, Panginoon, mawalang hatikat, malakila, at mangusap ka, Panginoon, sa kalagitnaan ng iyong bayan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po namin sa iyo mga before tayo ay nakakaupo. So, alam nyo, no, kahit nakakatuwang mga taga-singtures, mayroon tayong engineer, mayroon tayong newscaster, mayroon tayong chief PNP, mayroon tayong mga general dito, mga pulis, mayroon tayong mga businessmen, businesswoman, kahit na konti tayo, pero mga elite, hindi mga pinilit. Mga elite forces na mga So, kaya meron tayong mga basketball player. Praise the Lord. Natutuwa lang ako kasi, alam nyo, nakikita ko yung paglaro nyo sa finances, sa stand ng buhay, at nawa huwag maiwan yung spiritual life. Importante kasi yun. So, praise the Lord. Kaya dapat gusto ko makita ko na someday nangangaral din kayo ng salita ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Yung pagkaray ko, kung malapag. Okay. So, ang pag-uusapan natin sa umagang ito, o ang pag-aakalan natin sa about courage in serving God. Di ba? Pag sabing courage, importante po yan sa buhay. Yung lakas ng loob.
Ang bihira, dati yung courage ko, yung lakas ko ng loob, kung ako nasa mundo, kailangan ko lang yun kapag ka manliligaw ako eh. Di ba? Kasi kapag ka manliligaw, kailangan ko ng lakas ng loob. Eto ba tumukan to pagkakatiwalaan? Di ba? So ginagawa ko, naihilang ako ng lakas ng loob dun sa anak. Sa anak, sa kaibigan. So, bakit kailangan natin courage? Kasi ang tao, ang katatayuan ng tao ay lagi niyang tinitingnan na tiniswit. Ang lagi alam mo, mahina ka. Kaya nga minsan kapag tatayo na tayo, kung anong strength tayo. Ano ba strength mo? Change topic. Di ba? Kasi ihirap hanapin yung strength natin. Yung totoong podcast tayo, strength ko ba talaga to? Ito ba talaga strength ko? Makinig ba ako dito? Di ba? Minsan, i-activate yung strength mo, kaya wala kang courage. Pero yung tatawag ka na weaknesses mo, pag kaya ka, madami kang pwedeng sabihin. Madami kang pwedeng example, makakanda mo kasi sa buhay. Kaya ang tao, kaya ka nang natawag na courage. Okay? So, ang courage natin, nung tayo nasa mundo, o kahit hindi nasa mundo, hindi tayo, ang courage natin isa nagdagaling sa kaibigan. Pagka ano ka na, encourage mo naman, di ba? Lalakas ang loob mo, kasi mayroong taong nag-encourage sa'yo. Di ba? Sino mag-encourage sa'yo? Mag-encourage mo. Doon sa mga taong nagmamahal sa'yo. Pamilya mo. Di ba? Courage. So bakit? Kailangan natin courage. Pero the question is, hanggang saan aabot ng courage mo? So, di ba ang courage? Dapat nanggagaling sa Diyos. Amen? So, sabi ng Bible, na binas natin, have I not commanded you? Sabi ng kay Diyos, hindi ba inutos ko sa'yo? Di ba inutos ko sa'yo? Be strong. Magpakalakas ka. At sabi niya, and courageous. Magpakatapang ka. Maraming tao matapang sa larangan ng tinatawag na makikipag-away, matapang kapag gusto ipaglaban ng kanyang katwiran, matapang sa mga bagay na kung saan di naman maka-Diyos, pero pagdating sa paglilingkod, walang takang. Bakit buto? Hindi kayo maglingkod ang iniisip, paano. Natatakot sa mga posibleng mangyari kapag kanin lingkod. Yung pag kayo mo gagawa ng isang bagay, pagkatapos natatakutan mo. Si Joshua, inuusan ng Panginoon to conquer the Jericho. Si Joshua na ang bahay ng Diyos ay galing sa tatawag na lupang pangako. Meron siya kasanap, may pinapagawang Lord sa kanya. Pero sabi ng Lord, I have not commanded you. Di ba inutos ko sa iyo? Be strong and courageous. Guys, ano nga bang courage? Sa dictionary, kinuha ko, alam natin kaya lang medyo ilabuhin ko dito. Sabi yun, courage, the quality of mind or spirit that enable a person to face difficulties, danger, pain, etc. without fear or bravery. Ang courage pala, ito yung nanawag na kaya mong harapin yung natawag na difficulties, danger, pain, or any challenges ng buhay. Kaya kung yung maglingkod sa Panginoon, hindi lahat naglilingkod kasi they don't have courage to serve God. May courage ka sa pangarap mo. Mayroon kang goal, mayroon gusto gawin. Kahit sino pangarap, ang gagawin ko pangarap ko. May courage ka sa mga challenges sa buhay mo. Pagdating sa pamilya mo, pagdating sa mga pangarap mo, pagdating sa personal. Pero yung courage na meron ka, hanggang saan yan? Pero yung courage in serving the Lord, yung maraming wala tayo eh. Ito yung kulang sa atin. Courage in serving God.
Sa Bible, ang ibig sabihin ng courage, sabi ng courage is the often portrayed as a steadfastness of heart, a boldness, tinawag siyang boldness, steadfastness, and confidence in God's presence and promises. Ang courage sa Bible, ito yung tinatawag ng mga may boldness, steadfastness, no? So, it is not necessarily the absence of fear, but rather the willing to act in faith. Ang taong may courage, ito yung taong strong ang faith. Hindi ka malakas ang loob dahil meron kang posisyon, hindi ka malakas ang loob dahil meron babakang na tao sa iyo, hindi ka malakas ang loob dahil matalino ka. Sa Bible, ang kahulugan ng mundo kamangkamasama ng Diyos. Sa Biblia, ang malakas ang loob mo kasi you have faith in God. Kapag pinag-usapan yung courage in serving the Lord, yung tinatawag na tapang mo, lakas ng loob mo, nakadepende na si Diyos. Kaya mong mag-take the risk. Kaya nang mangyari. Bakit? Your courage is not belong to this world. It's not based on any strength of human being. Your courage is belong to God because of your faith. Nandiyan po ba kayo? At yung kulang. At yung hindi dapat nawawala sa ating mga Kristiyano. Dahil susubukin at susubukin ang ating pananampalataya. Masasalang tayo sa sitwasyon. Napipili tayo. Paglilingkod ba o pera? Paglilingkod ba o trabaho? Paglilingkod ba? May isasalang at naisasal sa isang sitwasyon. Si Lord ba? Sa Bible, mayroong mga tao ng Diyos na may courage. And because of courage, everything change or every situation will change because of courage. Napapagong sitwasyon. Kapag ka mayroong tatawag na tao may courage na galing sa Diyos. Look at Moses. Moses, he is martyr. Iniwan niya yung bansang Ehipto dahil alam niya papatay siya, hinahanap siya doon. So, pumunta siya ng nagpakanan niyo at doon sa lugar na kung saan sa Mount Moriah, doon siya in-encounter ng Lord. At ang sabi na nun sa kanya, go back to Egypt. Kung ang dala ni Moses ay encouraged na meron siya, hindi siya mabalik ng Egypt. Pero nagsabi ng Lord, nagpakilala sa kanyang pinagbumulan ng lakas, pinagbumulan ng tapang, nang sabi niya, I am who I am. Ako'y siya nga. At ang malaman niya mayroong Diyos na bumaback sa kanya, mayroong Diyos na pinagbumulan ng totoong kalakasan. Moses, go back to Egypt. Hinarap niya yung kamatayan. Hinarap niya si Pharaoh. Hinarap niya yung... Ang assignment niya, kaya imagine, bibigyan ka ng assignment na aalisin ang bansang Israel sa Egypt na alipis na ng 400 years. 400 years na sila doon, matagal na. Tapos, walang kilos ang Diyos. Hindi nila kilala ang Panginoon. Tapos, ikaw mamumuna, alam na magdala ka. Ikaw na mamumuna, alam na may kaso ka. Kaya because of courage, nagdulog to God. Hinarap niya si Pharaoh. At hindi lang yun. Nung madala ni Moses, maalis ni Moses ang bansang Israel na sa Ehipto, eto ang problema. Hinabol na sila ng kamatayan. Hinabol sila ng mga tao papatay sa kanya.
At ang kaya nasa unahan ay Red Sea. But kind of courage had Moses para patawirin ang bansang Israelita dun sa dagat na pula. Anong lakas ng loob ang meron siya? Paalisin ng basta yun. Yung mga Israelita, ginagawa na sa ilan. Dito ba kami ginagawa para pamatay? Alam niyo, sa buhay natin, marami tayong tao minsan. Kapag wala kang courage. Pero si Moses na nagtala sa bagay. Pero sabi niya, Lord, be still. Sabi natin sa kanya, be still and know that I am your God. Tumahimik ka lang po. Ang pasin mo yung tinatawag na bato. Makikita mo kung sino ang Diyos mo. Grabe. Yung bato na kung saan wala sa tatawag na lugar na mayaman, ano mangyayari? Diba? Nagkaroon ng tubig, nakainom ang Israelita, ang dami ng problema na hinarap ni Moses. But because Moses had courage, hindi siya distract, nagpapatuloy. Kaya nang happy ng Red Sea, sabi, Lord, ano na mangyayari ngayon? Tapat mo ito ko. Tinapat. Nahati ang tubig ng dagat. Hindi na tatapos din yun. Yung tatawid ka sa dagat na yun, paano kung bumalik? Paano kung maidam? Alam niyo, paano kung dumating yung dam kay Moses habang tumatawid? Alam mo si Peter? Si Peter, nakakaskip pa po ng tubig, di ba? Miniros, wow, grabe! Nakalutang sa tubig. Hindi mo dumating ang kanyang siya. What's the wrong? Tumingin siya natawag na alon hangin, natakot. Hindi ba tinamaan ng takot si Moses? Habang siyang kumalayan, nakakita mo yung pader na napakalakas na tubig. Ako po, paano kung tambula kayo? Ano na mangyari? Pero Moses, umigyan. Ang taong may courage, hindi takot sumunod sa Diyos. Amen. Ano? Walang takot sumunod sa Panginoon. Kaya pagkakatanong mo ang sarili mo natin minsan, do I have a courage in serving God? Meron ba akong tapang? Meron ba akong lakas ng loob na maglingkod sa Diyos? Pagbira yung lakas ng loob natin sa natin ginagala. Yung tapang natin sa mo ginagala. Sabi ko nga dati, abay nung ako'y nasa sanlibutan, ako'y bugoy-bugoy pa lumalaban ako ng kahit na mga barkada o sinusuga, ako starter ng gulo Wala akong pagkayaan. Nasunod na kami ng kulungan, naghahawak ako ng away. Sabi ko, ito, nakakulong na tayo dito Hindi tayo makukulong, magpagsibukan na tayo. Hinahapon ko kaya ng anak ng magsya ng bayan. Sabi ko, kung noon, kaya kong mamatay Kung noon, gusto ko mag-MPA. Kung noon, gagawin ko lahat. Pagdating sa paglilingkod, takot ako, hindi pwede gano'n. Kaya kung makikita niyo na nga, sa palengke, sa bus, kinapalang ko na mukha ako. Dahil kung ako nasa mundo, makapalang mukha ako sa kasalanan. Makapalang ang mukha ko sa kalukuhan. Kaya pagdating sa Panginoon, hindi ako timid na, ay, di ko kaya gawin yan. Ay, nakakahiya. Yan po yung buhay siyang gano'n, sisigaw ka sa gitna ng krasada na sila. Mga kapatid, ano ang kwenta ng tapang mo at ng lakas mo kung di mo gagawin sa Diyos?
courage? Sabi niya, can we use our courage in glorifying the name of Jesus? Can we use our courage to overcome all the things of the devil? Can we use our courage para panindigan natin tayo Kristiyano? Hindi lang tayo may dignity, but we have integrity. Hello! Courage in the life of Moses. Pangalawa, si David, tahimik ang lahat ng bansang Israelita, yung mga army, pati yung hari, kauna-unang hari ng bansang Israel, hindi mga palang sa hapon ng tayo. But there's a boy with a full of courage. Mayroong bata doon na puno-puno ng tapang. At yung tapang na ginagamit niya sa mga lion, sa mga bear, hindi na hanggang doon. Ngayon na natin na yung bansang Israel na nilalain ni Goliath. Panahon na to para yung courage ko, tapa ko, gamitin ko, nag-glorify yan. Courage in serving the Lord. Courage in glorifying God. Courage in obeying God. Kaya sabi ni David, sino ang circumcised na taong to na tumatak sa bansang Israel? And because of David's courage, the Lord changed the situation of his life. Yung mga talunan, nagbintagan at sabi, libo-libo na patay ni Goliath. Lumakas ang loob. Nakinilang kaliitan ng mga hito kasi itong bata na mga ginamit ng Panginoon. Hindi pinag-uusapan kung anong posisyon mo sa buhay. Hindi pinag-uusapan kung sino mga kalantayan mo. Ang pinag-uusapan dito, anong courage ang meron ka. Hanggang ngayon, there are many Christians out there. There are many born again out there. Yung courage in serving the Lord na wala. Nung una, yung bago-bago born again ka, ay tara, punta tayo doon. Evangelize tayo. Punta tayo. Wala ka kasing title eh. Tara, gawin natin ito. Kasi binata ka pa. Tara, gawin natin ito lahat. Kasi wala kami nintindi. Wala kang iisip. Ngayon, may pangalan ka na. Sabi, let's serve the Lord! Let's worship God! Kaya, mapapasin ko sa akin mo, itong mga tao kung gusto maglingkod sa Panginoon, mga binata pa ito eh. Hintayin natin dumating sa point. Magkatrabaho, magkapamilya, at sasabihin, ang ganda doon, yung meron na sila mga accomplishment, doon ko hindi, sasabihin, ay, gusto ko magpastor. Sasabihin kaya ng binata, yung binatang ito, yung binata sa sinasabi niya, sasabihin niya kaya kapag nakakagawin niya siya, kapag may pamilya na siya, wala na. Kasi, yung courage niya, hindi nanggagaling sa Lord. Kaya yung faith mo, dapat lumalago. Kasi yung faith na yun, ang magbibigay ng courage na yun, in serving God. Kaya pagdating ng panahon, pipili ka na ng paglilingkod. Kaya ako mag-serve ng nagdadrive. Magdadrive na lang tayo. Sa-serve na ang Lord. Kaya ako na siya, hindi na hinahanap ng Diyos. Ang church na kanyang hinahanap, pero ang Lord hindi na hinahanap sa paglilingkod. Kapatid, yung tapang natin sana hindi mabago. Hindi mababago yun kapag ka lumalim ka sa Word of God at establish ang strong faith mo. Pero, kapag ka pinabayaan mo, nababago ang priority mo.
Are you with me? I have not commanded you. Be strong and courageous. Don't be afraid. Bakit don't be afraid? Matcha-challenge ang ating courage. Darating sa point, magkakaroon ka ng takot. Don't be discouraged. Darating ang time, sabi ko nga, alam niyo man, dumarating sa akin ang discouragement sa lahat ng bagay. Hindi naman nawawala yun. Pero kung saan tayo humuhugot ng lakas? Sa kaibigan ba? Hindi eh. Sa Diyos tayo humuhugot ng lakas eh. Sa Diyos tayo humuhugot ng lakas. Yung tao di ko maintindihan. Yung tao yung turn down ka pa. Mami-misinterpret ka pa. Pero saan ka humuhugot ng lakas? Ikaw lang ang Diyos ang nakakakita. Courage na sinabi ng Lord, hindi ito courage na kung saan ang galing. Ito yung courage na galing kay Lord kasi itong si Joshua maglilingkod sa Panginoon. Siya magiging kapalit ni Moses dahil si Moses ang dami ng kanyang naranasan sa buhay sa pagsunod ni Lord. He never experienced discouragement. 6 million Israelites ang kanyang inalis sa basang Egypt papuntang promised land. Pero si Moses hindi nakatungtong ng promised land. Ano po ba kayo? Courage. Lahat ng tao may mga challenges. Kapag wala ang courage, iwawagay-way mo na yung tela mo puti. Esther is a woman of courage. Papatayin ang lahat ng Hudyo. Ang pwedeng magligtas sa mga Hudyo ay si Esther. Kung bibigyan siya ng pabor ng hari. At yung mga Hudyo, sina Mordecai, pamangkin kasi ni Mordecai, si Esther. Sabi ni Mordecai, pag di mo kinausap ang hari, mamamatay tayong lahat kasama ka dahil Hudyo ka. Dahil pinatakan na yung command na lahat ng Hudyo papatayin. O sige, mag-passion kayo, maharap ako sa hari. And hindi ka pwede humarap sa hari na hindi ka pinapatawag. Kaya asawa ka pa ng hari. It's a matter of life and death. But because Esther was full of courage, isusuko mo yung buhay mo alang-alang sa Diyos. Ano nangyari? Esther had found favor in the eyes of the king. Nabalikan ang sitwasyon. Na-spare ang buhay ng mga Hudyo. Bakit? Dahil mayroong isang taong full of courage. Courage in serving the Lord. Courage in glorifying God. Courage to overcome the devil, to overcome temptation. May courage ka. Baba na lang natin. Sino ito nakaka-overcome ng temptation? Courage to overcome temptation. Temptation is not sin. Nandyan lagi yan. But do we have courage to overcome? Kailangan natin yun. Kaya lang ang problema yung courage natin. Masyado mo kasarili. Masyado pang personal. Yung courage natin,
Hindi tayo aabot hanggang dulo. Yung courage mo, masyadong makasarili. Pag gusto mo, wala makakapigil sa'yo. Gusto mo eh. Atake na tao, hindi anak mo. Apuno na tenga, hindi anak mo. Yan ang courage na meron tayo. Pero yung courage in serving the Lord, sino bang meron? Sabi ko nga minsan, sabi ko, pastor lang ba niready? Pastor lang ba pinatawag? Pastor lang ba ang may spirit of gratitude? Pastor lang ba kayang iwan ng lahat? Alang-alang sa Diyos. Eh, lahat naman tayo, meron din lahat naman tayo, sige, lahat naman. Yung ginawa sa akin ng Diyos, ginawa ka naman sa inyo. Amen. Binago ka ng Panginoon, binago ka ng Panginoon. Binahalaan ng Diyos, binahalaan ng Lord. Amen. Si Kristo namatay sa akin, namatay din sa iyo. Hindi pinatawad ako ng Lord, pinatawad ka na naman. Eh bakit pa ang pastor na yung malakas ang lumiwan ng lahat? Pastor na yung gusto ibigay yung buhay kay Lord. Bakit hindi lahat? Because we are lack of courage in salita. Kasi po, hindi natin establish yung tinatawag na pananampalataya natin ng malalim. Ang courage kasi, nagkagaling yan doon sa mismo salita ng Diyos sa pasis ng the more na ini-immerse natin ang ating sarili sa Word, the more na ini-immerse natin ang ating buhay sa Panginoon, yung ating pananampalataya, yung malago, hindi mo na mapalaya may courage kayo serving natin. Kasi yun ang faith na magtutulak sa'yo, papaglikuan ng Diyos. Nagtitake ka ng risk. Bakit ka nagtitake ka ng risk? May courage ka. Amen. Nandiyan mo ba kayo? Amen. Shadrach, Meshach, at Abednego. Tatlong magkakaibigan. Mga binata. Ewan ko bakit mga binata to. Siguro kung nakapag-asawa ko, di na nila gagawin. Shadrach, Meshach, at Abednego. First, loyalty to Yahweh resolved to their promotion to position a political power. Grabe. Hindi talaga sila lumukod sa rebulto. Mamatay na kung mamatay. Ano yung wala ka ng time na hanap tayo sa ganyung sitwasyon? Kaya tayo tinutuwa ng Diyos. Paano magpagkawa ng tatawag ng courage in serving God? Bakit nagdarating ang time? Yung challenge sa ating faith, mas matindi. We know that enterprise is coming to town. At kapag ka nangyari yung pag-iray ng Antichrist, iba na usapan dito. Kapag ka wala ang courage, itatapon mo yung faith mo. Kaya dito pa naman sa sitwasyon sa baba, yung mga challenges na ating inaharap, magkaroon ka ng courage para magpatuloy kang mag-lingkod sapagkat alam naman natin na walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Amen. Walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan. Amen? Matagal tayong magkakasama. Nagbuka ba akong kawawa? Kahit kami sa wala-wala, ayaw ko magbuka kawawa. Diba? Bakit yung courage na binibigay ng Lord? Amen. Ilang beses na naalala ng Lord. Kasi naghahanap ako ng result sa gagawin ko. Pero, lagi akong binabalik ng Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit anong nakikita mo,
Basta importante, alam mo, tinawag kita. Amen. Di ba? Hindi na ako naghahanap ng resulta. Basta kung sa likod na wala akong Diyos. Amen? Kahit na pugon, ang humarap. Di ba? Grabe. Pag binasa niyo kayo, kay Sandra na sa katabi mo, yung nagtapon, kina Sandra, Mesa, at Abednego, pinaiditan na sila 7 times yung pugon. Yung nagtapon, namatay. Can you imagine? Yung nagtapon, namatay, nasa labas. Pero yung tinapon na tatlo, nasa loob buhay. Sasaya. At nung tingnan, 4 na sila. Because the Lord was with them. Amen. Pag nakita ng Diyos yung courage mo in serving the Lord, kahit anong mangyari, gagawin mo, hindi ka pumabayaan ng Diyos. Wherever you go, I shall go. Kaya sabi dito, do not be discouraged, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Nabasa siguro ni Sandra ko. Nabasa nung tatlong mga kaibigan, itong talatang ito, na ang Diyos sa ito sa mga kayo pumunta. Ipugon yung kaharap nila. Mamakatay sila. Yung nagtapon na pusta. Nung tinapon, naging 4. Courage. Ang sabi ka. Kung meron ka mang courage na meron ka, check it out. Dapat ang courage mo in serving the Lord. Amen. Can I hear an amen? Amen. Ang iba hindi na maka-amen. Ayaw ko tumingin. Okay. Sino ba? Si Peter. Si Peter at si John. Sabi ng mga tao sa kanya, mga Pharisees, huwag na kayong mangangal ulit sa pangalan ng Jesus. Ikukulong ko kayo. Sa Book of Acts, pinagbawalan mangaral. Ano sagot ni Peter? Ano sagot ni John? Kayo na humusgan. Alin ang dapat sundin? Ang utos ng tao o ang utos ng Diyos? Kayo na magsalita. Pinagbabawalan sila ng mga sinagaling. Pinagbabawalan ng mga Pariseo. Bakit? Patay na si Jesus, pero nandun pa yung mga tagusin na nangaral, and there are many signs, wonders, and miracles. They believe in the name of Jesus. Kinulong sila. Pinakusahan, pinagpapalo. Masakit pa yung katawan, at saka binanaan. Huwag na kayo mga nangaral. At sila ang sumugot. Kayo na po humusga kung ano yung tama. Ang sumunod sa tao, sa utos ng tao, o ang sumunod sa utos ng Diyos. Pagkalabas ng kulungan, tuloy ang pangaral. Amen. Courage in serving God. Alam mo, mga kapatid, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sabi ni Paul kay Timothy, for God has not given you the spirit of fear, but a power and of love and sound mind. Yung takot na meron ka in serving the Lord, hindi galing sa Diyos. Kay Lord ka maglilingkod. Anong kinakatakot mo? Anong kinakatakot mo? Kay Lord
Siguro, pag sigurado ka kayo, kung gagawin mo, wala kang dapat katakot. Hindi yan. Biglang siyang napuno. Ginawa niya sa ngalan ng gobyerno. Kahit mali. Bakit? Alam niyo kung sino bumabakap sa kanya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng tao. Wala siyang pakialam kung magiging katawa-tawa siya. Kahit alam sa sarili niya mali. Pero dahil niya mali, bumabakaw sa kanya. Sino lang yung pagkakao niya? Sino yung bibigyan niya? Sino yung sasabihin na ginawa niya? Pag pinabayaan mo sa gobyerno, hindi. Pumungkin. Pag ginawa mo sa Diyos, kung ang gobyerno, hindi ka makabayaan. Ang Diyos pa kaya. Amen. Kaya lang kasi mas tuwala tayo sa gobyerno. Kasi sa Diyos. Ano ba kayo? Grabe. Pag alam mo sa Diyos mo gagawin, dumi. Bababa ang Panginoon. Kaya sabi niya, I am with you wherever you go. Kaya sabi niya, oh, for God is a gift not of you. Hindi ka nakakatakot na gawin ng isang bagay basta makakayon. Amen? Andiyan ba kayo? Nasabi ng 1 Corinthians 16, verse 13. 1 Corinthians 16, verse 13. Sabi dito, sabi ni Paul, but be on your guard. Magpantay kayo. Be on your guard. Stand firm in faith. Be courageous and strong. But be on your guard. Kasi pag di mo nabantayan ang pananampalataya mo, mawawala ang courage mo. Pag di mo nabantayan ang faith mo, mawawala ang lakas mo. Kaya sabi ni Paul, be on your guard. Stand firm in your faith. Saan ka nanggagaling ang courage mo? Pag ang courage mo nanggagaling sa title mo, sa galing mo, sa husay mo, sa pera mo, sa puso mo, sa tao na nakapaligid sa iyo, then courage is not belong to God. At gagawin mo yun para sa sarili mo. Yung courage para sa sarili mo. But when your courage is belong to God because of your faith, kaya hindi makakagawa sa iyo. Kaya din papasok at natawag na integridad mo. A strong faith leads you, it gives you a strong courage. And courage is serving God. It will glorify the Lord. Amen. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Tama ba? Your labor is not in vain. But therefore, apat lang ang kailangan. Kasi hinulog tatlo. Pero nasa pugod na naging apat sila. Therefore, nag-apat sila. My dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the works of the Lord,
has a courage in serving you. Amen? Tandaan mo, kapag naglingkod ka, kaya mo mag-isa ka lang, huwag ka mag-alala. Therefore, ang kasama mo, ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit plus you. Therefore. Pumasok. Amen? Kaya sabi niya, stand firm. Kasi minsan kaya ka natatakot, akala mo, isa ka lang. Kaya ka natatakot, akala mo, hindi mo kaya. Pero sa panagagaling ko na kas natin, kay Lord. Amen? Kaya, dadangin ko, na tayong lahat na mga anak ng Diyos, tayong magkikita-kita pagdating sa dulo. Huwag mo ikabahala para sa araw ng bukas. Ang Diyos magpapala sa atin. As long na alam mo, ginagawa ko para sa Diyos, ang Diyos mo luminas sa iyo. Amen? Ang problema kasi minsan, ang galing natin magbigay ng pabor sa ibang tao. Pero kung ayaw magbigay ng pabor sa Diyos, tandaan nyo, God is number one. Huwag mo kakalimutan nyo, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. God is our number one. Kung kaya mo magbigay ng pabor sa tao, lalo higit sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay maging ating buhay. Amen? Tumay tayo lahat. Praise the Lord. Praise God. Sino nangangailangan ng courage? Ako, kailangan ko ng courage. I've been serving the Lord 30 years. Nag-start ako sa preaching ministry 1995. 95. I'm in the preaching ministry. Marami ng tinuro. Marami ng encounter na tao. 30 years in the making, in serving the Lord. Maraming challenges. Dapat pag 30 years, 31 years, pahinga na ako. Dapat pag nagkwenta ako, yung mga sakripisyo in the past, nakakapagod. Yung iba, sinasabi ko, 10 years na ako sa gobyerno, 10 years na ako sa kumpanya. 20 years na, pagod na ako, resign na. Ayaw ko na, tapos na. Tumugay ka pa naman ng ilang years, 15 years. Si Pastor Wala, 15 years ka na sa ano? Ang gabi. 18 years. 18 years. Imagine mo 18 years, ang tulog mo, gising ka ng gabi, tulog mo umaga. Kung walang courage na binibigay mo, para nga lang yung umaga. Yung kung nagagawa natin ito sa mundo, sabihin natin, dapat nagagawa natin kayo. 18 years, pero hindi lumipad ang Sunday. 18 years, pero hindi sinabi kailanman na puyat ako, pagod ako, hindi mo na ako magsisimba. Isa na, hanapan natin ng pahinga. Pero if you have a courage in the Lord, siya na pahinga. Nakakasindi ng ang harvest natin. Isa kapag hindi mo ginagawa para kay Lord ng lahat ng bagay, nakakapagod. Pero kapag alam mo kay Lord mo ginagawa, masaya ka, kahit pagod ka, kahit di mo na kaya, because our labor in the Lord is not in vain. Yung ginawa natin, sa mundo nasasayang. Pero our labor in the Lord is not in vain.
Kung sa palagay mo, napapagod ka na, wala kang lakas ng loob, wala kang tapat na gawin pa, another 10 years, another 5 years in serving God, ano kaya mangyayari? Mag-will the strength of the Lord. Minsan nakala mo walang nangyayari sa ginagawa ko. Will the strength of the Lord. Kailangan lahat ng ang kalakasan na bumula sa Diyos. Let's lift up our hands and worship our God. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang aming kalakasan. Totoo, kailangan namin ng courage ng paligid namin. Kailangan namin ng courage ng mga taong nasa nagmamahal sa amin. But Lord, most what you want is the courage from you. Makabigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Aminin mo sa kanyang harapan that we are weak. That you are weak. Hindi sapat ang lakas mo para magpatulong. Hindi sapat ang galing mo para magpatulong. Lord, we need courage from you. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na pagdibuhan ka. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na tumayo sa katotohanan. Sa pangailangan ng panahon, Panginoon, masa-challenge ang aming pagtawang, ang aming mga calling, ang aming pananampalataya. Ngayon pa lang, Panginoon, gusto namin simulan tumayo sa katotohanan. Tayuan namin ang aming mga calling. Tayuan namin, Panginoon, ang aming pananampalataya, ang aming paniniwala. No
lakas ng anghel si Jesus. Yung kailangan niya ng lakas. Paul was strengthened. Nung nakita ng Diyos na kailangan niya ng lakas. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. We need the courage from the Holy Spirit. We need the strength from the Holy Spirit. Hindi natin kaya by our own. We need the strength from God. Hallelujah. Let us ask the strength from the Lord. Let us ask the courage of the Holy Spirit. Hallelujah. Pure as gold. Personal prayer to the Lord. Yes, music, oh God. I give my all for you alone. Lord, of your spirit, treasure in your move in your power.
Jesus, you are Lord. Oh, my soul longs for. My heart is calling out to you. Pour out your spirit. Your power.
Hallelujah, Jesus.